umaga sa inyo mga Coffeesmate. Magandang umaga sa inyo. Ako muli si Eric Oralio Motovlog, Okay, nandito ako sa aking kwarto, sasabihin ko lang sa inyo kung bakit may ilang araw akong hindi nakapag-vlog sa inyo at ilang araw din akong busy kasi dahil doon sa makina ng ating motorsiklo na hindi pa natin na nagkakaroon siya ng problema sa nagkakaroon ng kalampag, no? Narinig ko kasi habang nagmamaneho ako ng motor, parang tumutunog yung kanyang tumutunog yung kanyang ah, sigunyal, no? Tumutunog parang parang mayroong gumigiling ng bato sa loob ng aking makina habang tumatakbo, no? So ako nagtataka naman ako, bakit masisira ang isang makina ng motor samantalang sagana naman sa langis yung makina ng aking motor, no? Sagana naman, no? So wala naman siyang problema sa langis dahil kumpleto naman yung langis. At kada ay nagagamit naman siya, nalalagyan ng langis, kaya so yun ang pinagtataka ko bakit ganun, no? Noon nung in-overhaul yung nung makina ng aking motor, iba ang gumawa at yun din yung problema, no? Almost 10 years na, no? Yun din ang problema niya. Sigunyal din ang problema niya, no? Yung kanyang connecting rod din ang problema, no? So buti na lang may piyesa tayo na tabi-tabi dito sa bahay at yun ang kinabit natin. Yun yung nakaraan na sinabi ko sa inyo, nakaraan ng vlog natin. Noon, nakaraan vlog natin, napanood niyo kung gaano. Pati mga picture na pinakita ko rin sa inyo paano binaklas lahat-lahat, no, nung mekaniko doon sa akin pinagawan, no. Kaya tayo gumastos ng 3,000 pesos dahil doon sa kanyang dahil sa mga nila, no, sa pag-overhaul nila, no, kasama na rin pati yung labor. So malaki-laki rin yung labor na gastos natin ito mga nakaraan lang ng mga doon. March 19, 2025. March 19, 2025, no? Pinabaklas ko ulit yung makina ko, no? Pinabaklas ko yung makina ko, pina-overhaul ko. Ngayon, nag-overhaul ulit tayo dahil yun din po ang sira ulit, no? Sigunyal ulit na mayroong ang problema ay connecting rod, ano? Itong March 18, 2026. Itong March 18, itong nakaraan lang nagbukas ulit tayo ng makina, no? Pero naglakas loob na ako mga Coffeesmate na buksan yung ating makina, no? Sabi ko, no, bakit hindi na lang tayong gumawa, magpaklas ng makina ng ating motor, ano? No? Tayo na lang ang gumawa, tayo na lang ang magbaklas para sa gayon na may matutunan tayo na pagdating ng panahon na tayo na rin ang magbabaklas, mag-overhaul ng ating makina ng ating motor, ay alam na natin kung paano buksan, ano? So yun, lakas loob lang mga Coffeesmate, ano? Lakas loob lang ang ating ginawa at ginawa natin yung bagay na yun para makatipid tayo, no? Naalala nyo sinabi ko sa vlog ko noon na kung alam niyo kung anong klaseng motor na meron kayo at sa tingin niyo kung anong sira, pag-aralan niyo tapos kayo na ang gumawa, no? Para sa kayo makatipid kayo mga Coffeesmate. Kasi kung magpapagawa pa kayo sa labas, hindi kayo makakatipid, ano? At mahirapan kayo. Although sa totoo lang hindi naman masamang paggawa sa labas kasi para may matutunan ka mga Coffeesmate kung anong dapat mong gagawin kapag yun yung sira, yun yung problema, no? Pero kung ako sa inyo, kung anong klaseng motor na gamit ninyo at may mga sira ito, pag-aralan ninyo. Tingnan nyo sa YouTube paano gagawin. Kung paano gagawin din, pag may natutunan na kayo na ang gumawa. No? Makakatipid kayo sobra. Ngayon ako nga nakatipid mga Coffeesmate, ano? Alam nyo kung magkakanong nagastos ko? 2,000 lang mga Coffeesmate, ano? 2,000 lang ang nagastos ko dahil ako nang gumawa, ako na yung nag-overhaul, no, sa aking makina ng aking motor, ano. So yun, ako na yung nagbukas, ako na yung overhaul, nagtanggal lahat ng mga tornilyo, piyesa, ako na lahat. Tapos nagpa-press ng sigunyal, no. Nagpa-press ako ng sigunyal, magkano nagastos ko? 350 lang, no.
350, no? Tapos yun, kala ko matatapos na ako ng mga 2 araw, pero hindi pa pala. Medyo may mali pa ako sa paggagawa. Ayun, binaklas ulit. Ano? Nakaabot ng almost 5 days bago matapos. No? Okay. Bago tayo dumako sa ating paksa, no? Bago ko pala ipakita sa inyo yung makina na aking ginawa, no? Aking in-overhaul. Dumako muna tayo sa Kawikaan 16:3. Kawikaan chapter 16 verse 3, no? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin, ano? Ipagkatiwala mo lahat ng iyong mga gagawin at lahat ng mga layunin mo at ang iyong mga gagawin ay magiging tagumpay ka, no? Magtatagumpay ka kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin sa araw na ito, araw ng bukas. Ngayon, basta sa araw na ito may gagawin ka, ganyan. Gusto mo magtagumpay, pagkatiwala mo sa Panginoon, yung gagawin mo. At sigurado magtatagumpay ka, no? Sa kalooban ng ating Panginoon, magtatagumpay ka, no? Kaya basahin niyo po itong Kawikaan, chapter 16, verse 3, no? Sa English, Proverbs 16, verse 3, no? Okay. So, yun, pinakita ko sa inyo kung ano yung nakasaad dito sa Kawikaan 16:3, no? Basta wag lang kayong gumagawa ng hindi kasama ang Panginoon dahil baka hindi kayo magtatagumpay, no? Hindi kayo mabe-bless kasi hindi niyo pinagkatiwala yung dapat gagawin niyo sa araw na ito. Yeah, parang ililimutan niyo ang Panginoon, no? Wag ganun. Isama niyo ang Panginoon sa inyong mga gagawin sa araw na ito, no? Ano mang gagawin ninyo, basta't pagkatiwala ninyo sa Panginoon, magtatagumpay kayo, no? Ayun. Basahin niyo po ito, no? Sige po, ipapakita ko na po sa inyo yung ginawa ko itong mga nakaraan lang na pag-overhaul sa aking makina at pagpaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga ginawa na, kung ano yung pinalitan natin, no? Kasi nagpalit tayo ng sigunyal eh. Ay di pala, nagpalit tayo ng sorry mga ka-office mate, nagpalit tayo ng connecting rod at nagpalit din tayo ng bearing stick din yung connecting rod pin. Nagpalit tayo, no? Sige. Smith, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ito yung motor ko. No? Ito na yung makina na sinasabi ko sa inyo na in-overhaul ko nung nakaraan, ano. So, ang totoo, hindi talaga ako marunong sa makina. Experience lang, lakas loob lang yung ginawa ko. Tapos binuksan ko itong makina kasi ang problema ko noon ay itong sigunyal. Dati bibili tayo ng sigunyal buo, pero ang totoo, pwede pa lang magpalit ng tawag natin na connecting rod. Ayan o. Yan, connecting rod. Yan. Nagpalit tayo ng connecting rod. Ito yung luma natin. Dating nag-overhaul tayo. Ito yung pangalawa na overhaul. Na tayo na ang nagbukas. At saka ito, yung pin. Saka ito yung connecting rod. Pinapress natin yung connecting, yung sigunyal sa loob. So, okay na siya. No? Ngayon, this is the moment of truth. Kakabit lang natin ang makina, no? No? This is the moment of truth. Okay na to. Yan, nakakabit na. Lahat ng tornilyo, kompleto na. Ngayon, bubuksan natin. On natin, Sana hindi tayo magkamali. Ayan. On na siya. Buksan natin yung makina. Umanaw. Narinig nyo yun, mga ka-office mate? Oh. Yan. 5 araw ko itong ginawa. 5 araw, no? 5 days. Overhaul. No? 5 days. Ngayon, alam na natin kung paano natin siya bubuksan. At susunod na may sira siya,
ako na lang din na magbubukas, no? Kami na rin na magbubukas dahil may alam na tayo sa ganito, no? Kung tutusin, wala akong kalamlam dito, wala rin akong karunungan dito, kundi sa tulong ng ating Panginoon ako ay nagkaroon ng karunungan na buksan ito, at ngayon naibalik ko na, no? Mabait talaga ang Panginoon pag nagbigay ng wisdom, no? Unahin muna natin ang Panginoon, mga ka-office mate, bago natin magawa yung mga bagay na gusto natin magawa, no? Na sa kalooban ng ating Panginoon, ano? Ngayon, gumagana na. Yung in-overhaul natin ng 5 days, ayan na. Goods na, no? Ngayon, ito yung problema, oh. Wala namang sira kung tutusin, titignan nyo sa bearing, wala namang pong tama yung bearing. Pero alam nyo kung saan may tama. Andito, i-close up ko sa inyo mga ka-office mate, oh. Ayan yung tama mga ka-office mate, oh. Yung connecting rod pin, oh. May bangas na, oh, mga ka-office mate. Ngayon, bakit nga ba nasisira ang sigunyal ng ating motor, ano? Sarado ko na muna, no? Para malaman niyo. Kung gusto niyo malalaman, igagas natin, no? Gas. Ayan. Okay, sarado na natin. No? Bakit nga ba nasisira ang sigunyal samantalang nasisira ang connecting rod? Samantalang alaga ka naman sa langis, ano? Alaga ang motor mo sa langis, no? Alaga naman siya sa langis, no? Hindi naman tayo nagkulang sa paglalagay ng change oil sa makina, no? Nag-change oil tayo, nag-change oil tayo. Alaga talaga siya sa langis, no? Ang pinagtataka ko, bakit siya bumibigay, mga ka-office mate, ano? Di natin alam na inabot na niya yung termino ng tagal ng makina, no? Di nyo ba alam na ang makina na ginagamit natin ngayon ay 10 years na. Halos 10 years na. Pag buhay mo na 5 years, tsaka 5 years, 10 years na po itong makina na to, no? 10 taon. Mag-11 years na po ito, no? Kaya yung mga sigunyal ko, no, sa tagal na paggamit, bumibigay din, ano? Dahil din siguro inabot na ng termino yung makina. Naka-10 taon na. Sulit na yung makina. No, kaya bumigay na yung kanyang connecting rod pin ito. Halos may bangas na, oh. Kita niyo yan? Kaya tayo nagpa-press. Alam nyo ba ang sigunyal, no? Para matanggal mo para matanggal mo tong connecting rod na ito, kailangan ipa-press, pabaklas ito. Pag nabaklas na yan, ipapapress mo, magbabayad ka ng 350 para ipapress lang to. Tsaka mo ito ipapakabit. Kasama na yung bearing. Yan. Kaya may mga hangganan din po ang sigunyal. May hangganan din ang connecting rod. May hangganan din ang piston connecting rod pin, ano? So tumagal ang buhay ng makina, no? Pinapahaba ng langis ang buhay ng isang makina. Pero kailangan mo talaga na para hindi agad masira ang makina mo sa iyong motorsiklo, yan, kailangan mag-change oil. Mag-change oil pa rin para humaba ang buhay ng ating makina, no? Hindi ka agad masiraan ng makina. Okay? Okay? Ganun lang po. So, pinarinig ko na sa inyo na gumagana na po yung makina natin, ano? So, magagamit na ulit itong motor na ito. At wala na tayong magiging problema diyan. Another 10 years na ulit 'yan. Another 10 years, another 10 years, 11 years, ganyan, ganun nakatagal ulit 'yan. Kasi nakapagpalit tayo ng connecting rod. Bearing stick tsaka connecting rod pin, no? So, 'yun. Sinabi ko lang sa inyo, mga ka-office mate, ano? Ganun lang ang ano. Pasensya na kayo, mga ka-office mate, kung matagal-tagal din tayong hindi nakapag vlog sa matagal na panahon dahil dito sa motor, no? Dahil busy tayo, no? Ngayon, dahil sa tulong natin Panginoon,
nagawa natin to. Wisdom lang talaga, no? Wala akong kaalam-alam dito sa makina. Hindi ako marunong, no? Kundi sa tulong natin, Panginoon. Kaya nabuksan natin tong makina, lakas loob natin tong in-overhaul, no? Ngayon, nagkaroon tayo ng experience, ganun pala i-overhaul tong makina ng motorsiklo na ito, no? Itong mga 100cc, 125cc. Yun pa lang ang natutunan natin, 100cc, 110cc, 115cc, 125cc, yan. Ganito ang makina. Naka-horizontal, nakapahiga, yan. Magkakaroon tayo ng experience, no? So yun, pero sa mga 150cc, mga matic, hindi pa natin yun nabubuksan, ano? Since wala pa tayong kalam-alam din doon, no? Dito pa lang nakita ko na, ganun lang pala siya buksan. Ganun lang pala siya kadaling buksan, mga ka-office mate, ano? Pero nahirapan lang ako sa pagkabit. Kaya sinaabot ng 5 days. 5 days na overhaul nitong makinang ito kasi yung naunang 3 araw, no, medyo nagkamali tayo sa kambyada. Kapag kambyada natin, hindi sumusunod yung shifting drum sa loob. Tapos pagka malaman mo na ka-neutral, kala mo na ka-neutral, pero pag ikas mo, iikot, ano? Medyo iikot yung ating tinatawag natin na sprocket, no? So, sabihin may mali tayo sa paggawa ng kambyada, no? Siguro may naipit. So, binuksan natin ulit, no? So, inabot na siya ng, sabihin natin, kaya siya inabot ng 5 days. Kasi, may nagawa kami mali dito sa makina, no? Medyo nagkamali ako. So, binuksan ko ulit. Ngayon, pinakita ko sa inyo, no? Gawa na siya. Hanggat hindi ka nagkakamali sa yung pag-overhaul ng makina at hindi ka nagkakamali, hindi ka talaga matututo. Sa tulong natin, Panginoon, humingi ako ng wisdom. At nung mabuksan ko tong makina at naibalik natin, yun. Kaya sabi ko nga mga ka-office mate, unahin mo ang Panginoon, no? Sa paggawa mo ng kahit anong klase ng trabaho mo na mahirap gawin, no? Walang mahirap sa Panginoon, no? Kayang-kaya kanyang tulungan, bigyan ng wisdom sa lahat ng iyong mga gagawin. Okay? Magtatagumpay ka kapag dinirect mo at kinumit mo lahat ng iyong mga gagawin sa harapan ng ating Panginoon. Mabibigyan kanya ng wisdom. Matatapos mo itong iyong ginagawa, no? Sa akin, umabot pa ng 5 days bago matapos itong makina, no? Pakita ko sa inyo ulit. 5 days bago ito nagawa, no? 5 araw natin itong talagang pinag-aralan mabuti. Pinag-aralan mabuti kung paano gumagana ang nasa loob nito, no? Tayo halos experience lang ang alam natin sa ganitong makina. Experience, no? Yung mga makina na ganito, pahiga pa lang ang ating nabubuksan. Wala pa yung nakatayo, no? Yung backbone, no? Ito underbone to. Pero yung mga 150cc yata na di kambyada, yun yung mga backbone. Ito naman underbone po ito. So mga itong klaseng makina pa lang na nabubuksan natin, ano? So nakita natin kung gaano kasarap pa lang i-overhaul mga itong klase ng makina, no? Yun, nabuksan natin, naibalik naman natin ng maayos. So okay na rin itong kanyang kambyada, goods na po siya, no? Talagang hindi yan umiikot, mga office mate. Hindi yan umiikot dahil nagkamali tayo sa paggawa nito. Ulitin natin, no? Okay, wait lang. On ko ulit. On. May power. On muli. Teka lang. Di ba sinabi ko sa inyo, mga office mate, ang problema natin ay ito. Yan. Hindi umikot, di ba? Ngayon naka-neutral yan. Ngayon, mag first gear tayo. First gear. Umikot na. Umikot na. Second gear. Third gear. Fourth gear. Fourth gear. Ngayon pabawasan natin. Bumibilis na ikot, ano? O, ito na babalik.
pabawas. Third, second, first, then wala. Okay. Okay. Hindi lang natin medyo nagawa. Saglit lang po. Akala ko nagkamali na ako, no? Hindi pala, no? O sige, subukan natin ulit at malalaman natin, no? First gear tayo. First, kambyada. Diyan tayo may problema na nakaraan, eh. First, umikot. Second, umikot. Third gear yan. Bibilis ang ikot ang makina. Fourth. Yan, balik natin. Ibalik natin ito, bawas. Fourth, third, second, first. Then, neutral. Kumiko na siya. So, okay. Off na natin. Okay na to mga kapismate, oh. Yan. Goods na. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo na tagumpay ang ating pag-overhaul. Akala ko nagkamali na naman tayo, eh. Hindi naman pala. So, okay na. So, goods na yung kanyang kambyada. Okay na yung kanyang connecting rod, ano? Nakapalit na tayo. Goods, napalitan na natin to, napalitan natin to. So yun. Goods na po. So, ngayon, tapos na natin itong problema natin sa ating makina. At goods na siya. Na-overhaul natin ng tama. O sige, mga ka-Smith, no? So, pinakita ko lang sa inyo. Napanood nyo ba yung pinadala ko na Facebook Reels? Itong nakaraan na Facebook Reels na baklas-baklas na po yung makina. No? Kasama na yung cylinder head, baklas-baklas. Pati na rin yung nakita nyo yung laman loob. Kasama tong, nakita nyo rin tong ganon. Itong sigunyal, nakita nyo. Yun. So, yun. Yun yung during na binabalik ko na yung makina. Kinakabit ko na lahat, kinakabit ko na, ganyan. At yun, kinabit ko na rin siya ng maayos at yun, tapos na. Salamat sa Panginoon, no? Thank you. Akala ko hindi ko na maayos to, mga kapismate. Successful tayo sa tulong ng Panginoon. Tapos na ng ating problema sa overhaul ng ating makina. Praise the Lord. Okay na. Sige, ngayon mga ka-office-mate, salamat sa inyong panonood. Yan, lagi ko kayong laging kasama sa aking video, sa aking pag-vlog, no? Sa kabila ng ating mga kabisihan, huwag kayo mag-alala, mag-post pa rin ako. Kahit paminsan-minsan lang, no? Mag-post pa rin ako para makita nyo pa rin yung aking vlog regarding dito sa mga motor. Okay, sige. Ingat kayo parati mga ka-office-mate at always pray. Always na tibayin yung loob pag may mga ganitong klase ng challenge sa buhay. Kapag ganito na minsan sabi ko nga mga ka-office-mate, lakasan yung loob. Buksan niyo yung makina ng inyong motor. Tapos ibalik niyo. Tingnan niyo yung mga bawat piyesa kung saan ito nakakabit. Yung mga tornilyo, bawat piyesa saan nakakabit. At pag naikabit niyo sa inyong motor at gumana, the best yun mga ka-office-mate, no? Gusto yun. Ibig sabihin marunong ka na mga ka-office-mate na
na gumawa ng iyong sariling motorsiklo, ano? At maging maganda na yun para sa iyo, maging masaya ka sa bagay na yun, ano? Pero bago mo gawin yun, kapag gano'n ang problema ng iyong motor, at para kumakatok ng yung makina ng iyong motor, no? Huwag kayo matakot buksan. Tapos, huwag kayo matakot buksan, pero bago nyo gawin yun, mag-pray muna kayo, no? Tapos, bago nyo rin iayos at ikabit, mag-pray ulit kayo, no? Tapos, yun, ikabit yun na. No? Pagka nagkamali kayo, ulitin nyo lang. Yan. And then, pagka kinabit nyo na at nagtagumpay kayo, asigurado, kabisado nyo ng motorsiklo nyo, kabisado nyo yung makina ng yung motor at alam nyo na paano ibalik nyo. Okay, sige. Salamat sa inyong panonood. Salamat din sa pagsama sa akin sa mga video ito. Maraming salamat. God bless. Ride safe at ingat.